Alhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa man tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa na naman katanungan ng ating bigyang kasagutan insyaallah subhanahu wa ta'ala. At ito ay galing kay Nur Anisa Itikwit Shuaib. Sabi niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, may tatanong po ako patungkol sa pagdating ng period, menstruation ng kababaihan sa buwan ng Ramadan. Noong bago pa lang ako sa Islam, every time na dinadatnan ako sa Ramadan, kahit malapit ng mag-maghrib ay i-break ko na rin ang fasting ko. Pero nang naglaon ay may nagsabi sa akin na pag dinatnan ka at tapos na ang dhuhur, tuloy mo lang ang fasting mo kasi tanggap yan ng Allah Ta'ala. Kahit wag mo na bayaran. Yung next day na yung bayaran, yung next day na yung bayaran mo. Pero pag dinatnan ka bago ng duhur ay doon muna i-break. Gusto ko pong mabigyan ng ilinaw ito, Sheikh, kung ano ang mga tamang alituntunin po. Salamat sa kasagutan wa jazakumullahu khairan. Maraming salamat sa iyong katanungan, sister. Kumbaga it's a woman thing, no? Ang bagay na ito. At the same time, ang kaalaman na ito ay para sa lahat dahil maaring ibahagi ito ng mga kapatid nating kalalakihan sa kanilang mga pamilya na mga kababaihan katulad ng asawa nila, anak nila, magulang nila, pinsan nila, kaibigan nila o kakilala nila. Dahil ito ay saklaw para sa lahat ng kaalaman na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya naman, ang sagot natin dito, unang-una, yung ginawa mo, tama talaga yun. Sana hindi ka nakinig, hopefully no, hindi ka nakinig doon sa nagsabi sa'yo. Dahil yung nagsabi sa'yo na kapag dinatnan ka bago magduhor, saka mo na i-break ang fast. Subalit kapag after ng duhur ka dinatnan, ay ipagpatuloy mo yun dahil tanggap yun. At hindi mo na kailangan bayaran yun. Ito ay walang katotohanan. Ito ay walang basihan. Ito ay isang malinaw na haka-haka lamang na walang pinanghahawakang patunay. Tandaan natin, pagdating sa menstruation mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa mga invalidators o sabihin natin, no, kumbaga nakakasira at nakapagpapawalang bisa ng pag-ayuno, especially at particularly para sa mga kababaihan ay ang pagkakaroon ng menstruation or postpartum period or postnatal bleeding. So, ibig sabihin, kapag dinatnan ang isang babae ng kanyang cycle, ng kanyang menstruation, kahit pa lahza, ang ibig sabihin kahit pa bahagya, no? Sandali, 5 minutes or more or less bago mag-iftar, automatic na nawala ng bisa ang kanyang pag-aayuno. At kinakailangan niya itong bayaran yung mga araw na yaon mga kapatid pagkatapos ng Ramadan. Bilang patunay dito, yung hadith ni Aisha radhiyallahu anha na nakasaad sa Sahih Bukhari at Sahih Muslim, authentic hadith, sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, "Kunna nuhidu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa nu'mar bi qada'il sawm wa la nu'mar bi qada'is salah." Kami ay dinatna ng menstruation sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin sa kanyang kapanahunan, either sa loob ng Ramadan o labas ng Ramadan. Subalit, pagkatapos kami ay pinag-utusan na palitan ang aming nasirang pag-ayuno sanhi ng menstruation. Palitan niya yung fasting, no? Palitan yung ikada ang fasting, sabihin palitan o bayaran yung fasting na yung nasira sanhi ng menstruation. Subalit, hindi kami inutusan na bayaran na o bayaran pa ang pagsasala. Ibig sabihin, kapag ang babae mayroong menstruation, hindi siya pwedeng magsala. At hindi na kailangan bayaran yun. Subalit kapag ang fasting sa buwan ng Ramadan, kailangan niyang bayaran na nasira sanhi ng kanyang menstruation at ito ay babayaran niya pagkatapos ng buwan ng Ramadan. So malinaw dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So kaya nga sa mga fatwa ng ating mga scholar katulad ng Sheikh Uthaymin rahimahullah, Sheikh bin Baz rahimahullah, at of course mga madahib, mga sahabul madahib, sinasabi nila na kapag dumating ang menstruation ng babae, kahit pa lahza, kahit pa bahagyang sandali bago mag-iftar, ay automatic nasira ang kanyang pag-aayuno
at yaong araw na yaon kinakailangan niyang bayaran pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Malinaw? Kaya naman, hindi totoo yung sinabi nila, pag dinatnang ka bago mag-duhur, i-break mo yon. Pero pag after ng duhur, dinatnang ka, continue mo yon. Walang batayan po yan. Malinaw? Walang batayan. At hindi, sabi nila, hindi, i-continue mo dahil tanggap yon at hindi mo na kailangan bayaran yun. Yan po ay baseless. Yan po ay tinatawag na sabihin natin walang katotohanan, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kaya naman, napakahalaga na talagang pag nag-doubts ka no, sa turo ng isang tao, lalo pat yung nagsabi sa iyo ay hindi aral, kumbaga, lalo pat walang kaalaman sa fiqh, walang kaalaman sa Islamic jurisprudence, kailangan i-confirm ito. Okay, kailangan i-confirm sa isang tao na kahit paano nakapag-aral, kahit paano ay mayroong alam o aral sa tinatawag na Sharia o sabihin natin sa kanyang pananampalataya. Upang sa ganun ay hindi makagawa at makapag-desisyon ng mali at pangalagaan ang kanyang pananampalataya at ang kanyang dignidad. Kaya naman ay sabihin natin, no, kinakailangan niyang bayaran niya on. Subalit kung sakaling nangyari man niya on, either before or after ng duhur, ay since na sira yung kanyang pag-aayuno, okay? Sira ang kanyang hindi ibig sabihin na wala siyang gantimpala sa Allah. Kasi yan ay mga bagay na hindi niya control at ang Allah subhanahu wa ta'ala may control. Ipinagkaloob yan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay paglilinis para sa kanya at pabor para sa kanya. Kaya hindi pa rin nasasayang ang kanyang mabuting layunin. But it doesn't mean na tanggap ang kanyang pag-aayuno. Okay? Dahil hindi yung tanggap dahil nasira sa pamagitan ng menstruation. Dumating yung tinatawag na menstruation. Pero yung kanyang mabuting layunin sa kanyang pag-aayuno, inshallah, gagantibalahan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na pagdating naman sa kung pagpatuloy ba niya ang kanyang pag-insak, ibig sabihin yung kanyang ang kanyang sabihin natin, ang kanyang pag-iwas sa pagkain sa kapag-inom, although sira ang kanyang pag-ayuno, dito nagkaroon ng different opinion sa mga scholar. May mga iba nagsabi na walang problema since na mayroon na siyang lisensya na i-break yun, so ano pang puwang, ano pang tinatawag na puwang kung pipigilan niya ang kanyang sarili sa pag-inuman sa kapagkain. Since na in the first place ay break ng kanyang pag-aayuno o sira niya ang kanyang pag-aayuno sa hinang menstruation. May mga iba namang scholar nagsabi na bilang paggalang, hurmato Ramadan, hurmato saum, kumbaga bilang paggalang at pagrespeto sa araw ng fasting ng Ramadan. Since na yung mga tao ay yun ang ginagawa nila, at the same time makikiayon ka doon at bilang pagrespeto at paggalang sa araw na yaon. So yan ay kanya-kanyang opinion. Pero kung sa palagay mo, hindi pa naman siya gutom, hindi pa naman siya uhaw, kaya pa niyang i-deal yun, kaya pa niyang, kumbaga, kaya pa niyang pagtiisan yun hanggang sa iftar, mas mainam. Pero pag hindi kaya, then pwede siyang uminom at pwede siyang kumain. Since na sira naman ang kanyang pag-aayuno dahil sanhi ng pagkakaroon ng menstruation. Okay? So hopefully ay nagkaroon kayo ng linaw, mga kapatid sa panampalatayang Islam, sa kasagutan at maging sa katanungan. Alhamdulillah. At nagkaroon tayo ng idea, nagkaroon tayo ng dagdag na kaalaman, inshallah subhanahu wa ta'ala. Bago natin tapusin ang video na ito, sa mga hindi pa mo nakapag-subscribe at nakapag-follow sa ating Facebook page, you may follow my Facebook page. Nasa baba lang po, kung makuti-kuti tap, at you may subscribe my YouTube channel pa for more Islamic teaching and Islamic updates. So maraming salamat po. Allahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.